Tila hindi para sa amin yung ingay ng bawat palakpak. Mga humahangang ngiti at mapagmalaking tingin. Ilang araw na lamang mahahawakan ko na yung diploma. Sana, nagpadaloy sa pagsasalita si Erin, tila seryosong nakatitig sa naglalarong mga kasama. Halos 1 linggo na kaming nawawala, ni walang mga tagabayan ang bumisita rito. Isang ilog lang ang nagbibigay liwanag sa gubat, maging ako man ay nangangamba na sa kalagayan namin ngayon. Ikaw ba? Biglang tanong ng babaeng nasa tabi. Nabaling lang ang atensyon ko rito at hinintay siyang magsalita. Di mo ba pinangarap maipagmalaki ng parents mo? Makasuot ng toga, tumanggap ng diploma. Masabihan na proud kami sa'yo, nak, mabigyan ng atensyon. Di ko masyadong pinansin ang sinabi nito, mas nangingibabaw sa mata ang lungkot na di pinapahalata. Ninisian ko lang siya at ibinaling ang tingin sa harap. Gusto. Pero sa sitwasyon natin ngayon, ayoko munang mag-isip ng tapos. Alam kong mas maraming nasasaktan sa pagkaligaw natin. Ayokong mas mag-alala sila, kahit sobrang layo natin dama ni mama yung nararamdaman ko. Ilang sandaling katahimikan. Baka nga hanggang ngayon di pa nila alam na nawawala ako, napatingin ako rito, pero wala akong nasagot. Hoy, ano yan ha? Tong dalawang to talaga, ligo na. Sigaw ng kung sino mula sa nagkukumpulang mga kasama. Napangiti na lamang ako ng pilit sa ginawang ingay ni Warren. Tapos na yata sa paglalaro, papunta yata ang mga ito sa di kalayo ang parte ng ilog. Tama ka, kahit madami silang pagkukulang sakin, alam kong ramdam nila ang kalagayan ko ngayon, bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo, mga naglalakihang bato ang naging tambayan namin ng panandalian. Tara na't, wika ni Erin. Sunod-sunod na tawag ang natanggap ko mula kay Andy. Ano na, Catherine? Balita. Nagdadalawang isip pa akong magsalita, paano ko naman sasabihin na hanggang ngayon, wala pa ring approval ni mama ang consent na to? Ano pa bang ini-expect ko sa parents na may ibang pamilya na? Wala pa rin nakapikit kong sagot sa kabilang linya. Tatawagan ko siya. Hoy! Andy, wag, di pa ako tapos magsalita binabaan na ako. Naman kasi, alam kong di ako papayagan ng mga yun, bukod sa sobrang layo ng university na pupuntahan namin. Kailangan pa naming magstay doon ng ilang araw. This week lang kasi yung binigay na time sa mga grade 12 students, para sa college entrance exam na process ko na lahat ng kailangan, yung consent na lang yung kulang. Erin? Anak? May pagkain na doon sa baba, mag-lunch ka na, biglang sulpot ni Manang Lucy, tinanguan ko na lang siya at saka iniwan ang phone sa kwarto. Kumain na lamang ako nang makabalik na ng campus. May kailangan pa kami ayusin para sa graduation namin next month. Agad akong sinalubong ni Andy nang makapasok ng gymnasium. Tinawagan ko si Tito, bukas daw bibisitahin kanila, ngumiti na lamang ako ng pilit sa narinig. Yung tito ni Andy ang asawa ni mama ngayon. 3 years ago nung magsama sila, gusto man nila akong kunin pero ayokong makisiksik sa panibago nilang pamilya. Alam kong maling desisyon pero yung 3 years na yun, umaasa akong uwi si Papa. Na kahit 2 na lamang kami patuloy pa rin siyang sasama sakin, pero akala lang pala. Agad kaming pumwesto sa mga designated seats. Alphabetical yung arrangement kaya nasa first row si Andy. Mas binigyan namin ngayong ng atensyon yung graduation song compared sa last week. March 21 na ngayon then April 5 magaganap ang graduation ceremony. Di ko muna naisip kung magiging masaya ba ako sa araw na yun o hindi. Matapos ang kalahating oras ay binigyan muna kami ng ilang minuto para mag-break. Grabe nangawit na yung pangako, Kath. Buti nga ikaw nasa likod di mahahalata if ever di ka magsasalita, biglang reklamo ni Andy habang umiinom ng tubig. Di ko na lang siya sinagot at binalingan ng atensyon ang hawak-hawak kong tubig. Sandali! Kath, tingnan mo dali. Andito yung new teacher ng kabilang strand. Tingnan mo, masayang sabi nito at saka siniko-siko pa ako. Agay! Ang obvious mo naman, bakit ba? Naguguluhan kong tanong habang tinakpan yung dala-dala kong tubig. Sinundan ko lang kung saan nahinto ang tingin ito, palagi ko itong naririnig sa iba kong kaklase. Nakita ko rin naman to before pero panandalian lamang. Iba pala hitsura nito ng malapitan. Dati kasi parang naka-side view lang or nakatingin sa daan. Heys! Masyadong perfect, diba? Natatawa ako sa narinig, agad ko siyang tiningnan na parang ginayuma ng kung sino. Everyone back to your seats na, wika mula sa isang guro.
Patuloy lang yung pag-ensayo namin habang di ko maiwasang tingnan yung lalaking tinutukoy ni Andy. Nasa baba ito ng stage kaya kita ko kahit sa malayuan. Mukha siyang guro na hindi tumatanggap ng jokes sa estudyante. Pero malay natin, di kasi tumitingin sa harap dun lang sa kausap niya. Pagkatapos ng ilang oras ay nakauwi kami ng matiwasay. Pero di ko pala yun madala hanggang bahay. Bless ma, tito, bungad ko sa kanila nung nakaupo lamang ito sa sala. Tumango lamang ito at saka binabaan ang volume ng TV. Tumawag si Andy kanina, ba't di mo tinawagan mama mo Erin? Tanong ni tito sakin. Sure ka na ba dyan sa university na gusto mo? Sunod na tanong ni mama habang binaba ko yung bag sa sofa. Di naman siya mukhang galit, siguro napakiusapan ni Tito Mike kanina. Saka halos lahat sa strand namin required na sumama. Gusto ko lang subukan, paliwanag ko rito. Di pa ito sumagot, di ko na rin siya tiningnan. Nakatungo lang ako sa oras na to. Hayaan mo na ang bata mag-decide din, mas mabuting alam niya ang gusto niya, di ba Erin? Biglang wika ni Tito Mike na sinang-ayunan ko naman. Sige, basta ba magsabi ka sa amin sa susunod pag meron kang kailangan na gaya nito. Di yung sa kaibigan mo pa namin malalaman. Tumango lang ako at saka binigay yung folder sa kanya. Dito kayo matutulog? Biglaan kong tanong. Agad lang ito nagkatinginan. May maagang meeting si Tito Mike mo, sa susunod na lang anak ha? Tumango na lang ako kahit may kung anong sakit sa dibdib. Pumasok ako ng kwarto at saka humiga ng panandalian. Di ko maiwasang umiyak, di ko alam kung kailan ulit mangyayari yung panahong magsama kaming tatlo, kahit isang oras lang. Wala akong nagawa para mahinto yung paghihiwalay nila dati. Siguro nagawa nilang gawin yon dahil di ako worth it samahan. Di naman ako ganun katalino, spoiled pa. Kaya never ako maging dahilan para maging buo kami uli. Sinubukan kong pagbutihan yung pag-aaral ko kahit sa ganung paraan maging kumpleto kami. Kaya lang sobrang hirap. Check nyo muna yung mga folders nyo baka meron kayong nakalimutan, suhestyon ni Tita Mira. Okay na nga ma, to naman pang ilang beses mo na sinabi yan. Natatawang tanong ni Andy sa mama nito. Yes tita, okay na po lahat, o siya, mauna na ako ayaw yata akong makita nitong kaibigan mo Erin, sus kala mo talaga, bye ma love you, pahabol ni Andy, sige tita, wika ko rito. Ganito rin si mama at papa sakin dati. Kung pwede na nga lang isama yung parents, baka nagawa na namin. Pero dati lang yun. Nakatayo lang kami habang hinihintay dumating ang school bus. May ilang students na taga-ibang strands, habang sa amin naman ay halos kumpleto. Tanaw na namin ang bus nang bigla may kung sinong siko ang kumuha ng atensyon ko. Binigyan ko si Andy ng mapagtanong tingin. Umikot lang ang mga mata nito na tila may pinahihiwatig sa gilid. Sinundan ko ang tingin, mula rito ay tanaw ko ang lalaking may katangkaran na tila na huling dumating. May kung ano sa sikmura na agad akong napaluno. Pinaglakihan ko ng mata si Andy. Please lang, kahit ngayon lang mag-behave ka, wika ko rito na hindi na siya tiningnan. Di ko maitatangging sobrang iba ng aura niya ngayon, lalo pat di siya naka-unipormeng pangguro. Para tuloy kaklase lang. Agad kaming umupo sa pangalawang dapit, nagtutulakan pa kaming mapunta sa may bintana. Halos lahat ay nasa likuran para di masyadong mabantayan ng guro. Tiningnan ko si Andy na sobrang saya sa pwesto niya. Ilang sandali pa'y pumasok ang ilang guro na sasama sa amin. Para tuloy kami may field trip. Nahinto yung lalamunan ko nang biglang pumasok yung lalaking kanina namin pinag-usapan. Agad akong nakarinig ng mga nagbubulungan at pinipigilang kilig ng mga babae. Tila ito may binibilang mula sa likod. Doon ko lang din napansin na walang nakaupo sa kabilang upuan mula sa una hanggang pangatlo ay puro bakante. May kung anong humugot sa tiyan ko na di ko maintindihan. Naramdaman ko na naman ang siko nitong isa na tinatago ang ngiti sa daladalang panyo. Sir Lau, may space pa po ba dyan? Biglang sigaw ng kung sino sa likod na dahilan ng hiyawan ng lahat. Yes, not occupied, you can sit here. Dahil sa naging sagot nito at saka nagsimulang mag-ingay yung naipit na kilig ng ibang babae. Parang wala siyang kaalam-alam sa nagawa niyang ingay. Inunahan pa ako, mahinang sabi ni Andy. Natatawa akong tumingin sa kanya. Excuse me girls, if you need any space you can put your bags here, para akong nanlalamig sa narinig. Nanlalamig pero tila mainit yung tenga ko na di ko mapaliwanag. Di pa man ako nakasagot agad nakuha yung bag ko at saka itinabi sa gawin nito.
Paano nangyari yun? Binigay ko ba? Agad kong napansin ang hawak na phone, tiningnan ko si Andy na nagawa pang mag-text sa akin. From, Andy crush mo no? Hahaha aminin. Agad ko itong natago baka mabasa pa ng kung sino sa likod. Ano bang nangyari sa babaeng to? Di ko na lang siya pinansin at mas tinoon ang atensyon sa biyahe. Ilang oras ng biyahe nang huminto ang bus para mananghalian. Kanya-kanya kaming diskarte, maiilang may sariling baon at ang iba naman ay sa labas kumain. Agad kong napansin ang numerong tumambad sa hinahawakang phone. Sinagot ko ito nang walang pagdadalawang isip pa. Seryoso lang ang tingin ko sa harap ng di napansin ang gawang pagdaan ni Andy mula sa pwesto nito. Sorry nak, di ako nakauwi this week. San ka ngayon? Tanong nito sa kabilang linya. Sinabi ko rin naman na ang totoo kung saan ako ngayon. Kahit kasi anong sabi kong pagpapakonsensya, di pa rin yun maging dahilan para ako yung una niyang pipiliin. Alam kong malalapitan ko sila ni Mama, pero sa ibang sitwasyon pakiramdam kong may hadlang sa amin. Hindi sa lahat ng oras kaya kong lumapit sa kanila, hindi gaya ng dati. Matapos ang ilang sandali ay nagpatuloy ang biyahe. Unti-unti ko nang nararamdaman ang sakit ng katawan sa pagkakaupo. Nakatulog lang si Andy habang busy ako kakascroll sa Instagram. Ilang sandali pa napansin kong puro puting litrato ang lumalabas sa screen. Doon ko na lang din napagtantong wala na palang signal. Dahil sa inip, nilibot ko ng tingin ang mga kasama na may iba't ibang ginagawa. Karamihan dito ay natutulog, nakikinig ng music at nakatuon lang ang atensyon sa cellphone. May mga iilang nagkukwentuhan at may sariling mundo. Naalala ko ang lalaking nasa kabilang upuan. Liningon ko ito, tila nakapikit na may suot na earphone. Kaya lang, di ko akalaing lilingon ito ng ilang segundo. Agad akong napalingon sa harap, nakaramdam ng hiya sa nagawang pagtitig. Napapikit na lang ako at sumandal kay Andy na mahimbing na natutulog. Pero patuloy pa ring tumatakbo ang isip sa nagawang kahihiyan. Pinilit kong makatulog sa ganong sitwasyon at ng kalaunan ay di ko na mawari ang mga pangyayari. Kath! Kath! Gising na! Bumalik ang diwa ko sa realidad matapos marinig ang boses ni Andy. Doon ko na lang din napansin na kanina pa ito hawak ng hawak sa kamay ko. Andito na tayo, mahina nitong sabi tumango na lang ako at inayos sa pagkakaupo ang sarili. Sunod-sunod ang paglabas ng ibang kasamahan. Hinanap ko ang ibang gamit at nang maalala kung saan napunta ang isang bag agad bumalik yung kahihiyan kanina. Wala naman siguro sa kanya yung ginawa kong pagtitig. Dahil sa naisip ay tila nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ilang estudyante pa ang dumaan bago makita ang nasa kabilang upuan. Ready na rin itong tumayo pero hinintay lamang ang iba na makadaan. Nagdadalawang isip pa ako kung anong sasabihin. Di na lang ako tumingin at akmang kukunin yung bag na nasa tabi nito. Sorry, I almost forgot. Here is your bag, biglang wika nito dahilan para matingnan ko siya ng diretsyo. Thank you. Sir, nahihiya kong sabit sa kakinuha ang bag, di ko na alam kung sumagot o wala, basta agad na lang akong lumabas ng bus. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Napangiti ako sa presko nitong pakiramdam. Para akong nanggaling sa gyera at umabot sa ligtas na lugar. Ang ganda nga dito, Kath. Grabe, wika ni Andy na nagsimula ng kumuha ng litrato. Napalingon ako sa bus na kakarating lamang, mukhang mga estranghero. Agad itong mapapansin sa dala-dala nilang ingay. Di kaya may ibang events or competition din dito? Like sinabay lang sa entrance exam? Tanong ni Andy bigla na di ko naman din masasagot. Nope, gaya nyo lang din but mostly guys prefer to create attention, lalo pat meron silang chances. Agad kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sorry, I just answered your question, sagot nito't saka ngumiti sa amin. Ano daw? Guys prefer to create attention, chachu. Ano bang pinagsasabi nito? Okay lang sir, new teacher po kayo. Napatingin ako sa katabi na mukhang gusto makipagchismisan. Yes, just started this month. I'm Lawrence Cornites, agad nitong pakilala sa amin. Andrea po sir, tumango lang ito at saka lumingon sa akin, mukhang kasali yata ako sa chika. Catherine Pote, nice to meet you. You are from the academic strand. Tumango lang ako at saka napatahimik ng biglaan, di kaya napansin niya yung nagawa kong kahihiyan. Tiningnan ko si Andy na patuloy pa rin ang chismis.
May ilang mga bus na naman ang dumating pero di ganun kaingay gaya kanina. Halo-halo ang mga ito, mukhang matatalino at matured. Tanaw ko yung bus na mailulan ng maingay na estudyante, halos mga lalaking nagkukwentuhan. Di kaya ito yung ibig sabihin ni Sir kanina? Sa bagay mas maingay talaga ang mga boys, lalo pat ipagsama-sama ang mga ito. Mukhang may mga babae din namang kasama pero nasa 4 lang yata. Agad na baling ang tingin ko sa malayo nang mapansin na mukhang ako yung tinitingnan ng ilang lalaki. Ang kapal ko ngayon. Pero parang yun talaga syempre ako lang yung nakaharap sa gawin nito habang yung mga kasamahan ko nakatingin sa harap. Hoy! Tinitingnan mo. Tanong ni Andy na siko patuloy ako. Ano ba? Mahina kong sabi habang nilibot kunwari ang tingin kung asan na ang kausap nito. Wala na, iniwan na ako ang gwapo niya Kath, at ang friendly pa God, sabi nito na may pagigil at yakap effect pa sakin. Hinanap ng mata ang lalaking pinagchichisman, nasa babaan lang ito ng bus, kasama ang ibang teacher, mukhang may pinag-usapan yata. Patuloy pa rin kaming naghihintay sa susunod na gagawin, mukhang 3 oras na lang at magdilim na ang paligid. Dito na ako sa baba, dyan ka sa taas Kath, wika ni Andy at agad nilagay sa deck nito ang ilang gamit. At pumili pa talaga well wala naman akong choice since siya yung unang pumasok. May 8 na double deck kada kwarto. Dito muna kami panandalian magstay for 3 days. Di pa namin lubusan na libot yung lugar. Mukha siyang isang lungsod pero napalibutan ng gubat. Inayos ko na rin ang gamit ng makapag-rest kahit ilang minuto lang. Halos mga classmates ko lamang ang kasama namin dito, puro kasi kami babae sa section namin at ganun rin sa iba. Siguro 2 bus ang nagamit ng school papunta rito. Humiga lang ako matapos inayos ang gamit. Anong oras nga tayo bukas Shane? Rinig kong tanong ni Andy sa baba. 8 yata, pero dapat before 8 nandun na tayo Kim, pakiabot ng pouch, gutom na nga ako wala kasing signal diba? Labas tayo tara. Naghalo na lahat ng narinig pero wala pa rin akong imik. Napagod yata ako sa biyahe kahit puwet lang yung gamit. Ilang sandali pa'y tumambad si Andy sa gilid pero di ko ito nilingon. May date kami ni Sir Lawrence, sama ka? Natawa na lang ako sa sinabi nito. Asa ka pa, sagot ko sa kanya nang mapansing nasa mood ito ng kalukuhan. To naman di mabiro, kain muna tayo gutom na ko Kath. Inirapan ko na lang siya sa kabumangon sa pagkakahiga. Tong babaeng to talaga. Paglabas namin ng kwarto, mapapansin na hindi pa tapos mag-ayos ang lahat. May nakakasalubong kaming mga kaklase dati na nasa ibang strand na. May ilang di namin namumukhaan. Nakuha ng atensyon namin ang mga gurong nasa may lobby. Mukha di pa ito tapos sa pinag-usapan nila kanina. Tanaw ko ang isang guro, para siyang presidente ng student council na pinasali lang sa usapan. Seryoso itong nakatingin sa mga kasama. Agad kong naramdaman ang siko ni Andy. Pag talaga ganto yung paraan niya ng pagtawag mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy nito. Feeling ko close na kami ni Sir mula kanina, kinikilig nitong sabi na ako lang ang nakakarinig. Akala mo lang yun. Ganyan din yan sa lahat. Sagot ko rito na mukhang di niya nagustuhan. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at lumabas. Simple lang ang lugar pero masayang terhan. May mga bahay sa harap at ilang mga tindahan. Tanaw namin sa di kalayuan ang usok na sa tingin ko'y may iniihaw. Nagutom ako bigla sa naisip kaya't nagpatuloy kami sa paglalakad. So 67 sa akin, then 55 sa kanya? Tanong ni Andy dun sa ate na mukhang bata pa sa amin. Yes po, 122 lahat, agad na lamang itong binalot at kinuha ang bayad. Tumitingin lang ako sa paligid dahil naninibago pa rin ako rito. Nang maglakad pabalik saka pa namin kinain yung biniling barbeke. Naalala ko tuloy si Papa dati, parating niyang binibilin sa akin na wag bibili ng mga pagkain na nasa labas unless alam mo kung paano ginawa. Pero ang lahat ng iyon ay parang wala na ring saysay. Pagdating namin doon ay may ilang di pamilyar ang mukha na nakatambay sa labas. Mukhang taga-ibang school, halo-halo ang mga ito may grupo ng lalaki ang babae. Medyo nahiya pa akong dumaan sa tapat ng mga ito. May ilang kakalabas lang din at mukhang merong pupuntahan. Kath, san kayo galing? Nako kanina pa kayo hinanap ni Ma'am Ruiz, salubong sa amin ni Kim mukhang kami lang yata ang sadya nito. Binilisan namin ang lakad. Bakit raw?
Tanong ko rito. Kinakabahan ako, Kath, iliningon ko si Andy na bakas ang kaba sa itsura. Malayuan pa lamang ay kita na may nagkukumpulan sa kwarto. Binigyan nila ng espayo yung tinutukoy na naghihintay sa amin pero di lang pala siya, may mga kasamahan pa. San kayo galing? Bungad na tanong ng babaeng nasa 40 panandang pandagdag ang edad. Agad kong nilibot ang tingin, mga kasamahan namin sa kwarto at 2 pang guro, kasama na doon si Sir Lawrence. Medyo nahiya patuloy ako. Sorry po ma'am, lumabas lang po kami para bumili ng pagkain, nakatungog paliwanag ni Andy. Ako man ay kinakabahan dahil para kami masermonan sa oras na to. Hindi ko pa kayo pinayagang lumabas at di rin kayo nagpaalam sa kahit isa sa amin. Paano na lang kung may nangyari sa inyo sa labas? Kargo pa ng school dahil di kayo nabantayan, wika nito dahilan para mapayuko na lang din sa narinig. O siya, Mr. Mendoza will guide you for your schedule tomorrow. Dapat before 7 nakaredy na ang lahat ng di tayo mahuhuli. Understood. Napatingin ako rito at saka malimit ng umiti. Thank you ma'am, wika ni Andy. Umalis na ito dahilan para mabuhayan ako. Girls, wag niyo nang ulitin yun without any consent from us, okay? Di yun galit, mukha lang galit, mahinang sabi ng guro na tinawanan pa namin. Pansin kong nakatayo lamang sa gilid ang isang kasama pero di ko ito nagawang tingnan. So girls, tomorrow dapat before 7 ready na ang lahat. I'll check you again later. Walang lalabas, okay? Kung meron kayong concern puntahan nyo lang ako sa may lobby. Paalala nito sa amin. Opo sir, sagot namin dito at hinintay silang umalis. Buti na nga lang hindi yung isang guro ang napunta sa amin. Tanaw ko ang likuran ng mga ito papalayo. Fresh grad yata si Sir Lao, ang gwapo lang, grabe, wika ni Shane na liningon namin lahat. Hoy baby ko kaya yun? Sagot naman ng katabi ko. Mukhang may debate pa yatang magaganap kaya umuna na akong pumasok ng kwarto at tinahak ang pwesto. May ibang nakahiga lamang at nakatuon ang atensyon sa cellphone. Naisip kong mag-Facebook pero wala nga palang signal. Kinabukasan, basta yung mga folder nyo, i-secure nyo na baka mahiblood na naman si Senyora. Paalala ni Kim na busy kakaayos ng kilay nito. Liningon ko lang ang mga kasamahan na may sariling ginagawa habang ako ready nang lumabas at tahakin ang paaralan na pupuntahan. Nakaupo lang ako sa pwesto ni Andy nang mapansing may kumakatok na sa pinto. Wala akong choice kundi alamin kung sino ang mga ito. Bumungad sa akin si Sir Mendoza na nakauniforme pa. Good morning sir, ready na po kami, wika ko rito nang nakabukas lang ng kaunti ang pinto. Liningon ko ang mga kasama at sinuri kong tapos na ang mga ito magbihis. Nang makontento at binuksan ko ng lubusan ang pinto. Mukhang di pa yata kayo ready ah. Tanong nito nang mapansin na busy pa ang mga kasamahan sa pagpapaganda. Ready na ko sir. Masayang sabi ni Andy na ngayon lang natapos mag-ayos ng sapatos. Sige, may ilang minutes pa naman tayo, nasa lobby na ang lahat. Kung sinong tapos ng mag-ayos pwede nang sumabay sa akin, napatango na lang ako at sinunod ang suhestyon nito. Kapansin-pansin ang preskong mga hitsura dahilan para makaramdam ako ng kaba sa mangyayari ngayong araw. Ilang sandali pa'y may isang direksyon lang na tinitingnan ang grupo na nasa harap ko ngayon. Sinundan ko ang mata ng mga ito, di ko pa man nakwento ang sasabihin agad kong naramdaman ang siko ni Andy. Naibalik ko ang atensyon sa harap. Pansin kong may iilang babaeng kinikilig, sa bagay sino ba naman ang di mukhang gwapo kung bagong ligo at sobrang ayos. Dumaan na ito sa harap namin sunod-sunod ang mga estudyante nito. Ilang minuto pa ay kumpleto na ang mga kasamahan ko kaya agad na kaming lumabas. Natulala ako nang madatnan ang mga nakahanay na estudyante sa gymnasium. Ang dami pala natin, bigla ang wika ni Andy, liningon ko lang ito na walang kahit anong reaksyon. Makakapasa kaya kami rito? Sobrang dami, Diyos ko. Girls, huwag kayong lalagpas ng linya para di kayo mawala, paalala ni Sir Mendoza. Ilang minuto lang kaming nag-antay doon at agad rin tinahak ang ibang bahagi ng campus kung saan kami kukuha ng pagsusulit. Nasa may isang hall kami napadpad at ilang estudyante lang ang namumukhaan ko dito. Pawang mga estranghero ang karamihan. Nagsimula na kaming sumagot nung meron na itong nilapag sa harapan ko. Mukhang nagustuhan ko naman ang pagsagot kahit umabot kami ng 2 oras. Matapos ang pagsusulit ay hinintay ko pa si Andy na hindi pa rin tapos.
Nasa labas na lamang ako habang kasama ang ilang mga estudyante na hindi ko kilala. Nahirapan yata ako sa math, natapos mo ba? Rinig kong sabi ng katabi. Naman, buti nga 2 oras yung binigay sa atin nga pala, hanggang kailan matatapos yung checkpoint sa San Lorenzo. Kinakabahan ako pagdadaan tayo doon, hindi ko alam, matatalino din kasi yung ibang rebelde palaging matsyempuhan pag walang nakabantay, naghalo-halo na ang mga kwento na narinig kaya di ako masyadong nainip. Ilang minuto ay lumabas na ang mga kasama. Mukhang napagod yata ang mga ito kaya wala nang imik ng sumalubong sa akin. How's the exam? Boses ng lalaki na nagpalingon sa amin. Sir Lao, okay naman po. Kayo po? Tanong ni Andy na agad namin tinawanan para talagang tanga. Haha, I am good, are you done? Thank you sir, sensya na tinawag lang ng kalikasan, biglang sulpot ni Sir Mendoza. Natawa kami sa narinig. Ilang sandali pa'y binigyan muna kami ng ilang oras para maglibot-libot. Nakasunod lamang kami kay Sir Mendoza habang busy ang iba kakakuha ng litrato. Ramdam mo ang inosenteng kalikasan, malamig na hangin ang mapapansin sa kabila ng init ng araw. Nababagay na binibisita ito ng karamihan bukod sa isa tong unibersidad. Di mo mapapansin ang tahimik at lungkot ng lugar kung maraming tao ang pumaparito. May malaking field kaya tanaw sa kabila ang tila butil na imahe ng tao. Para ka lang nasa isang bakasyon at pwedeng magnilay-nilay. Doon kami huminto sa may malalaking puno, tinatakpan ang liwanag ni Haring Araw. Girls groovy tayo, rinig kong aya ni Kim. Agad kaming mas lumapit at nagpakuha ng litrato. Ilang sandali pa ay tinahak namin ang daan para mananghalian. Mukhang wala na kaming ibang gagawin matapos hinintay ang mga kasama, kaya bumalik na kami ng may ayos na ang ibang gamit. Sobrang dali lang ng oras, bukas matagal ang biyahe na naman. Tapos na naming inayos ang mga gamit at naghintay na lamang ng sasabihin ni Ma'am Ruiz. 8:00 ng gabi, nakatambay lamang kami sa labas. May mga bench na nakahanay papasok sa entrance door. Tila ngayon lang kami nagkasama-sama ng ganito maliban nung unang araw na naghihintay lang kami sa babaan ng bus. Napabaling ang atensyon ko sa nag-uusap na andinong pansin kong may isang grupo sa tabi na kanina patingin ang tingin sa gawin namin. Ang kapal ko na naman. Hoy Kath! Kanina pa yan ah. Pansinin mo naman, suhestyon ni Shane, nakatabi ko lamang. Ayoko nga, wag mo na lang pansinin, nakakahiya, ilang sandali pa'y nasali na ako sa chika ng mga ito. If ever papasa ako, gusto ko sana Filipino, kwento ni Kim sa kabila. Gusto ko mape, alam mo na, sagot naman ni Shane. Dahil sa narinig, napaisip tuloy ako sa gustong tahakin pag college. Di ko pa yata alam, meron naman akong gusto pero feeling ko di yun matutupad. Uwi na ako bukas, balik realidad na naman. Mag-isa na naman, kaya siguro di ako sanay sa sobrang daming tao, maliban pag nasanay na ako gaya ng sa campus at sa mga kaibigan ko. Toothpaste. Pwede mo nang itapon yan, wala rin namang laman na jazz folder mo, baka makalimutan, pantay bakilay ko Shane. Baka may nakalimutan pa kayo ha? Rinig ko sa mga kasama habang nasa labas na ako ng pinto. Babae rin naman ako pero nasobrahan yata ang mga ito sa kabagalan. Nabigla pa ako nung napansin ang tinahak na daan ni Sir Lawrence. Dito yata papunta. Di talaga mapapansin dito ang bakas ng pagiging guro, lalo pat naka-civilian lamang. Catherine Wright. Yes, opo sir, nabibigla kong sagot. Agad na lang ako tumayo sa gilid para makadaan ito papasok ng pinto. Alam kong ilang segundo lang ay magkaroon na ng ingay sa loob. Aalis na yata, hoy bilisan nyo dyan, saglit lang, natatawa na lang ako sa boses na naririnig. Yes po sir. Ready na Kihoy, hindi pa nga, tanaw ko si Kim na tinitingnan pa ang pisngi, tila pinapantay ang kulay. Unang lumabas si Shane na nabigla sa bisitang pumasok. Kath, nakakahiya. Namomroblema nitong sabi sa akin. Ilang minuto pa'y nakalabas na ang lahat sa kwarto. Nasa lobby na ang lahat at hinintay na lamang ang bus na dumating. Ngayon ko lang mas lubusang napapansin ang mga mukha ng mga kasama. Titig-titig mo dyan. Ikaw hat, liningon ko ang katabi. Dino. Baka ikaw, sagot ko kay Shane na mukhang nag-enjoy sa mga nakikitang kasama. Ang cute nung nakapolo. Tingin mo? Ulit niyang tanong sakin, tiningnan ko ang tinutukoy. Marami namang nakapolo, dito kasi sa gilid, puro ka sa harap nakatingin, sinunod ko ang sinabi nito.
San ba dito marami namang nakapolo? Doon ko lang nakuha ang ibig sabihin nito nung dumaan sa harap namin si Sir Lawrence. Binigyan ko ng kakaibang tingin si Shane. Peace! Sabi kasi ni Andy di mo unggi siya bet mukhang di mo nga bet. Grabe ka ha, ang perfect kaya niya, mukhang nagkakasundo talaga sila ni Andy sa usapang lalaki. May hitsura naman, sagot ko rito pero mukhang di pa rin siya kontento sa narinig. Uy ano yan ha? Chismis? Bigla ang sulpot ni Andy sa usapan. San kaya nagsusuot tong babaeng to ilang minuto lang ay dumating na ang boss? Gaya nung unang araw kung sino yung unang dumating ay yun din ang unang uwi. Di ko alam kung pang ilan kami basta 2 bus lang yung gamit sa school. 8:00 nung nakapasok na kami ng bus, bigla agad ako nagtaka kung nanggaling pa ba to sa school o kahapon lang sila dumating. Tumambay lang sa kung saan. Gaya ng nakaraang pwesto gusto makipagpalit ni Andy sakin, mukhang alam ko naman kung bakit kaya pumayag na ako. Kaya lang sa di inaasahan ay ibang classmate ang pumalit sa pwesto ni Sir Lawrence. Para tuloy kakain ang buhay ang katabi ng nadismaya sa mga natunghayang pangyayari. Umunang umalis ang unang 2 bus pagkatapos sinundan namin. Rinig sa likod ang ingay ng bus na nakasunod sa amin. Mukhang yung mga grupo yata ng lalaki na sobrang ingay nung unang araw. May party yata sa likod, sambit ni Andy na nilingon ko naman, agad ko siyang tinawanan dahil sa reaksyon nito. Wala yata sa mood tong kasama ko. Ilang sandali pa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Mahimbing lamang akong natutulog nang makarinig ang tenga ng kakaibang ingay. Nako! Ito na nga ba sinasabi ko? Ha? Anong nangyari? Agad huminto ang bus dahilan para mapaayos ako ng upo. Nilibot ko ang tingin sa bus na ngayon ay halos nakatayo na ang karamihan, inosenteng malaman ang pangyayari. Class, kahit anong mangyari huwag kayong tatakbo ng mag-isa. Naintindihan? Wala kaming naintindihan sa sinabi ni Sir Mendoza. Kath, ano bang nangyari? Tanong ni Andy sa akin na dinudungaw pa ang pangyayari sa labas ng bintana. Kita kong pinalabas ang ibang students sa sinundan naming bus. Linapitan ito ng mga 2 lalaking nakakulay green at may dala-dalang armas. Ilang sandali pa'y di namin inasahan na may papasok rin sa bus gaya ng hitsura na nakita ko sa labas. 3 military na mukhang gusto kaming palabasin. Kath, ramdam ko ang malamig na kamay ni Andy. Dede, tahimik ka lang ibulong ko sa kanya dahil maging ako man ay natakot nung dumaan ang armas nito sa gawin namin. Paano kung puputok iyon ng basta-basta? Napansin na lang namin na lumabas na ang ibang kaklaseng nasa unahan. Hinawakan ako ni Andy at agad kaming sumunod sa mga pangyayari. Tiningnan ko ang kabuuan. Nasa gitna kami ng daan, napalibutan ng puno kaya't kahit umaga pa ay tila padilim na. Napansin ko ang nakahanay na mga bus, mukhang dito yung sinasabing checkpoint ng mga babae kahapon. Agad kong naalala ang nabanggit na mga rebelde dahilan para mas kinabahan ako. May itinanong lang ito at isa-isa kaming hinanapan ng V. Nang makontento ay lumabas ito at pinasok ang nakasunod na bus. Nakahinga kami ng maluwag nang mapagtantong ganun lang yun kailangan sa amin. Nagsimula nang magsipasukan ang ilang estudyanteng nasa unahan nang bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Agad akong napahawak kay Andy na nakayakap na sakin nagsilabasan yung mga estudyanteng nakapasok sa bus at dali-daling tumakbo sa gawin namin. Dahil sa mga pangyayari agad kaming napatakbo sa di malaman-laman na dahilan. Patuloy pa rin ang ingay ng baril dahilan para mas matakot kami. Kath, unti-unti kong naririnig ang hikbi ni Andy pero patuloy pa rin kaming tumatakbo. Naunahan na kami ng ibang mga estudyante kaya hindi na namin alam kung sinong mga nakasabayan namin. Halos lahat ng nakapalibot sa amin ay matatayog na puno, tanging ingay lang ng tao ang naging direksyon namin. Liningon ko si Andy na mas lumala ang pag-iyak kahit wala itong boses. Asan sila? Tanong nung nasundan naming babae sa kasama. Dito yata, suhestyon ng isa. Mukhang mas madilim dyan, dito na lang kiumuna itong tumakbo, kaya sunod pa rin kami ng sunod. Saan na tayo? Nagpatuloy sa paghikbi si Andy, maging ako man ay kinakabahan sa mga pangyayari. Sunod pa rin kami ng sunod kahit pakiramdam namin 4 na lang kaming tumatakbo dito. Sandali rinig ko mula sa malayo, agad ko itong nilingon. May iba pa kayong nakikitang kasama? Hinihingal itong tanong sa akin. Kami na lang tiwalang reaksyon kong sagot.
Kath, naiiwan na tayo, tara na, tanaw ko pa yung dalawang kasama kanina, kaya dali-dali namin itong sinundan. Napahinto kami sa isang malaking bato na tinatakpan ang kasunod na daan. Napalingon sa amin yung dalawang kanina pa namin sinusundan. Mukhang taga-ibang school yata. Agad kaming napalingon kay Andy na ngayon ay nakaupo na sa damo. Iyak ito ng iyak kaya nilapitan ko na lamang. Wala nang ibang daan dito, madilim pakrinig kong wika ng babae. Naiwan ako ng mga kasamahan ko, malungkot na sabi nung lalaking tumawag sa amin. Balik kaya tayo? Suhestyon nung isang sinundan namin ni Andy. Malungkot kaming nakasunod doon sa dalawa, yung isang lalaki naman ay kasabayan na naming naglalakad. Napahinto kami nung mapansin ang iilang liwanag kahit natakpan pa rin ito ng mga puno. Napaupo bigla yung lalaking sinundan namin kaya tumigil kami sa paglalakad. Mukhang nagkakahiwalay-hiwalay na nga tayo, Mitch, wika nito sa kasama. Agad lumingon yung babae sa aming tatlo. Mitch pala name nito. Bumuntong hininga ito at saka umupo rin. Ano name nyo? Cousin ko si Warren, Mitch, pakilala nito sa amin kaya nagulat ako. Warren, pakilala ng katabi kong lalaki. Catherine, best friend ko naman si Andy, tumango lang ang mga ito at saka umupo. Grabe sa dami natin, 5 lang tayong nandito. Wika ni Warren na hanggang ngayon ay tila namomroblema pa rin. Baka nasa paligid lang yung ibang kasamahan natin, makakauwi rin tayo, tumahimik na lamang kami at mas piniling magpahinga. Isang bag lang yung dala ko, pero di ko na lang inisip ang ganung mga bagay. Pakiramdam ko sobrang layo na namin mula sa hinintuan ng bus. Drake! Drakey! Agad kaming napalingon kay Warren nung bigla itong sumigaw. Tumayo ito at sinalubong yung iba niyang kasamahan. Isang lalaki at 2 babae. Di ko rin namumukhaan. Lumapit ang mga ito sa gawin namin. Guys, kaibigan ko si Drake, tol, mga kasabayan ko kanina. Bati ng lalaki sa amin. Mga kasabayan ko rin, si Tim at Jessie, ninisyan ko lang yung 2 babae, saka kinilabit si Andy na kanina pa niya yakap ang bag, makakauwi rin tayo, tiwala lang, bulong ko rito. Nakapalibot lamang kami, tila hindi pa rin nakaka-move on sa mga pangyayari. Tanging mga damo ang naging upuan. Ilaw mula sa puno ang nagbibigay liwanag. Tahimik lang kami, walang gustong magsalita. May parating ibiglang wika ni Allen na nasa harap ko. Agad akong napalingon sa likod ng mapagtantong dun nang galing ang tinutukoy nito. Napatayo ako nang mapansing kilala kung sinong parating. Huminto ang lalaki nung napansing may mga tao dito. Sir Lau. Boses ni Andy at tuluyan ding lumapit, agad ko siyang sinundan nang mapagtantong meron kaming panibagong karamay. Sir, buti nandito po kayo. Masayang wika ni Andy. Yes, finally for almost 1 hour, I found familiar faces, masayang sambit nito sa amin. Buti po safe kayo, kayo lang mag-isa? Tanong ko sa kanya. Kahit naiilang ako dito pero bahala na. Yes, nahuli akong nakatakbo. I thought I'll be alone forever. Thanks God, ngumiti lang kami saka inaya itong sumama sa nakaupong mga kasama. Pinakilala namin ang mga ito at nagpatuloy sa pagpapahinga. Aren't you hungry? It's past 12 already, sambit nito sa amin ni Andy. Kaming 3 yung mas malapit kesa sa 6 na bagong kasama. Pero nakapalibot pa rin kami. Maghanap kaya tayo ng ibang mapahingaan. Baka may ilog o kahit anong may tubig, ginapalingon kami sa lalaking nagsasalita. Ito yung tinawag ni Warren kanina, nakalimutan ko ang pangalan. Yes, I agree with that. As long as we are hydrated, we don't need much food to intake. Pansin kong nabigla ang ibang kasamahan pero tumango lang ito sa sinabi ng guro. Napangiti ako sa biglaan nitong pag-English, pero nawalan rin ang ideyang yun nung naramdaman ko ang siko ni Andy. Bakas ang pagod sa aming hitsura, ang tanging nasa isip ko lamang ay nais ko nang magising kung ito man ay panaginip lamang. I still can't believe this is happening, sana nga joke lang to, pinakinggan ko lang ang mga katabi na patuloy na naglalakad. Mukhang nandito na tayo, sigaw nung kaibigan ni Warren na nangungunang naglakad sa amin. Ilang sandali pa'y rinig namin ang agos ng tubig sa di malamang direksyon. Matapos makadaan sa ilang malaking bato, pansin namin ang bakas ng daanan na tila napupuntahan ng tao. Sumalubong ang matatayog na kawayan. Ilang sandaling hakbang pababa ay tanaw na namin ang ilog sa malayuan. Nakaramdaman kami ng hangin na tila nilimot ng ilang taon.
Napapapikit kami sa liwanag na dala ng ilog. Ilang oras din kaming palibot-libot sa madilim na gubat. Nang makaapak sa ilang bato, agad kaming uminom sa nasilayang likido. Di namin namalayang 3:00 na pala ng hapon. Masarap sanang magtampisaw sa gantong oras, pero di ko magawang maging masaya sa ideyang isa na kami sa mga naliligaw. Di ko maisip ikumpara ang komportableng buhay na meron ako sa kalagayan namin ngayon. Para kaming preso na hawak ang kalayaan. Tiningnan ko si Andy na seryosong nakatitig sa kawalan. Maging si Sir Lau na nilibot ang tingin sa paligid. Si Mitch at Allen ay walang ginawa kundi magkwentuhan. Si Warren at ibang kasama nito ay nilibang na lamang ang sarili sa iba't ibang mapag-usapan. Kath, kung sakaling dito tayo mamamalagi, saan tayo matutulog? Bigla ang tanong ni Andy dahilan para lumingon ang ilan. Maging ako man ay di ko rin alam. Umaasa pa rin ako na panaginip lamang ang lahat. Don't think it's safe to return to San Lorenzo, bakit po? Tanong ni Andy. We're not sure if there's may assistance after the incident last morning sa bagay, so ano na mangyayari? Hanggang dito na lang kami habang buhay. Ayoko pa naman maging Eva or Queen of the Jungle, natawa kami sa narinig. Ilang paghihintay pa ang nangyari matapos ang sandaling yun nang magsimula ng magdilim ang paligid. Nandun pa rin ako sa sitwasyon na sana panaginip lang ang lahat ng to, Kath. Ano na, ilatag mo na ang iba mong gamit sa tabi, napalingon ako kay Andy na hindi masyadong naaninag ang kabuuan. Bago nagdilim ay napasyahan ng mga lalaki na maghanap ng pangsindi para may kaunting liwanag sa gabi. Wala akong naintihan sa prosesong nangyari, basta may naging apoy na kami sa gawing gilid. May nilatag na dahon ng niyog sa mailupang bahagi ng ilog. Doon kaya tayo matulog sa gubat, total may ilaw na naman tayo. Suhestyon ni Andy. Ikaw, pero baka may biglang gagapang habang mahimbing kang natutulog. Ikaw rin, sagot ni Warren na siyang nagpabusangot rito. Wag na nga lang, you don't like it here. Ito na naman tong ng English. Hindi naman sir, suggestion ko lang you don't need to call me sir, wala tayo sa campus. Just call me Renz, I prefer, okay Renz. Napipilitang sagot ng isa. Yes, the way Catherine, you really don't talk much. Something wrong. Nabigla ako nang mapansing nasa akin ang atensyon ngayon. Rinig kong napaubo si Andy kaya tiningnan ko ito na naniningkit ang mata. Patabi, di pa man ako nakasagot lumapit na si Warren sa gawin namin. Po. Wala naman, siguro nahihiya lang ganun, sagot ko rito. I see, but you can see. We're harmless, don't worry, sagot ng guro sa akin kaya tinanguan ko na lang. Teacher pala kayo? Ilang taon ka na po? Di ko napansin na nasa isang gawin na lang kami lahat. Si Sir Lau, Renz, si Andy, ako, Warren at yung kaibigan niya. Sa may gilid naman sina Mitch, Allen at 2 babae. Di ko pa masyadong napapansin yung 2 babae since sila lang rin naman yung nag-usap-usap kasama yung kaibigan ni Warren. Ilang kwentuhan lang yung nangyari habang tong katabi ko sa kanan ay nagsimula ng matulog. Ilang sandali pa'y may siko na namang nagpapansin sa kaliwa ko. Kapwa lang kaming nakaupo maliban kay Warren na di napigilang matulog. Tabi yata kami ni Sir matulog kinikilig na bulong ni Andy. Dali-dali kong sinilip ang lalaking pinag-usapan, nakatitig lang ito sa harap na tila malalim ang inisip. Sandali pre, yung kamay ko napalingon ako sa lalaking nagsasalita na nasa kanang bahagi. Kapansin-pansing naipit ang kamay nito sa pagkakahiga ni Warren. Pero tila yatang sobrang himbing ng tulog nito, kaya nahihirapang tanggalin yung naipit na daliri. Napagpasyahan ko itong tulungan na ilapit ng kaunti sa gawi ko si Warren. Ilang sandali pa'y nakahinga ito ng maluwag. Hey, sa wakas, salamat Catherine, wika nito sa akin, nagulat pa ako nang alam nito ang sarili kong pangalan. Paano mo alam name ko? Ha? Pinakilala ka sa amin kanina. Nakalimutan mo. Paliwanag nito sa akin. Hindi akala ko kasi mahirap kabisaduhin, sagot ko rito sana maniwala. It said siguro di mo alam name ko no. Patuloy pa nitong tanong sa akin. Agad akong napalunok nung natugma nito na hindi ko nga maalala ang sariling pangalan. Sorry, ano nga name mo ulit? Tulog na ay biglang bulong ni Andy sa kaliwa dahilan para lumingon ako. Ha? Tanong ko rito habang nilingon ang katabi. San si Sir? Ay sus, hinanap talaga, ayon tinawag yata ni Mother Earth, sige na nga,
bukas na lang Catherine, agad na wika ng kaibigan ni Warren. Hindi ko na lang din sinagot nung humiga na ito katabi ang kaibigan. Ano pinag-usapan niyo, Kath? Ha? Wala naman, sagot ko kay Andy at humiga na rin. Talaga ba? Mukhang nagtampo yata, ikaw ha, sinamaan ko ito ng tingin kung anong iniisip. Nakadilat pa rin ang mga mata habang may ilang damit na nakapatong sa leg. Minamasdan ang ganda ng langit. Naalala ko tuloy yung bintana sa kwarto, alam na kaya nila mama ang kalagayan namin ngayon? Nakakapanghina, gusto ko nang humiga sa malambot kong kama. Makagalaw ng payapa. Makakain ng kung anumang gusto ng sikmura ko. Magpalipas ng oras sa maliwanag na tahanan. Napamulat ako nang wala sa oras ng makaramdam ng lamig at gutom. Hindi sapat ang iilang damit para ibalot sa sarili. Tanging liwanag mula sa langit at natatanging ilaw ang pinagtagpi-tagping kahoy sa gilid. Bumangon ako at lumapit roon. Mahimbing pang natutulog ang mga kasama. Itinoon ko lang ang sarili sa apoy na nasa harapan. Iba't ibang ingay ng kalikasan ang nangingibaw, tila pinapahiwatig na nasa gitna kami ng kawalan. Lumapit ako sa gawing naaabutan lang ng liwanag at uminom. Wala na sa akin kung ito ba ay malinis, naalala ko lang yung napag-usapan kahapon na makakatanggal ng gutom ang pag-inom ng tubig. Bumalik na rin naman ako sa pinanggalingan ng apoy. Napalingon nang marinig ang ilang hakbang palapit sa akin. Wala itong imik at napatulala lang sa nakikitang liwanag. Baka sang gawain ng taong bagong gising. Nang mapansin ang pagtitig ng kasama ay medyo nagulat pa ito. Morning, bati ko rito. Good morning din, napangiti lamang ito at niyakap ang sarili. Itinoon ko na lang ang tingin sa harap. Ba't ka napabangon? Di ka nakatulog, rinig kong wika nito. Napamulat lang sa lamig saka sa gutom. Ikaw? Tanong ko sa lalaking kausap. Kagabi pa nagpapansin tong sikmura ko. Di ko magawang makatulog, tumitig lang ako rito dahil wala rin naman akong mabigay na sagot. Uminom ka muna ng tubig, maya-maya maghanap tayo ng ilang prutas na makain man lang, isuhestyon ko. Sabagay, saglit lang ha. Paalam nito kaya tumango lang ako. Naalala ko tuloy yung naging kwentuhan kagabi, di ko pa rin maalala kung anong name nung kaibigan ni Warren. Naala ko yung sigaw ng kaibigan niya kahapon. Rick yata o Eric? Pero isang tawagan lang yun, di kaya Rick? Kath, di ka natulog? Napalingon ako sa biglaang paglapit ni Andy. Good morning, di agad na bati nung lalaki kanina. Oh, may kasama ka pala, kanina pa kayo dito. Takang tanong ni Andy sa amin. Ano na naman kayang iniisip ng babaeng to, ang aga pa? Hindi, ngayon lang. Ikaw ba, sagot nito. Ganon din, napabangon lang ako, akala ko kasi iniwan na ako nitong babae. Medyo nagtampong sagot ni Andy na tumingin pa sa akin. Matapos ang iilang oras ay napagpasyahan naming maglibot sa gubat. Ang tanging kasama lang namin ay si Andy, Sir Lauest, si Renz, Warren at Drake. Nalaman ko rin kanina, nakakahiya naman alam niya name ko habang di ko man lang alam ang name nito. Nasa kabilang banda naman naghahanap sina Mitch at ibang babae. Halos mga prutas lang ang pwedeng makuha rito maliban na lang kung may ilang isda na makita sa ilog. May isda ba sa ilog? Hays, ba't ko nga ba natanong? Ito saging, hawakan mo ko Drake, biglang wika ni Warren habang busy kaka, talon sa nakitang prutas. Ako na nga dyan, wala kaming nagawa kundi mag-antay lang na maabot ni Drake yung saging. Nang magtagumpay ay nagpatuloy kami sa paghahanap. May kanya-kanya na rin kaming dala, kaya agad rin kaming bumalik ng ilog. Tanaw pa namin sina Mitch nung pababa na kami pabalik ng pwesto. Marami-rami rin ang dala ng mga ito kaya siguradong mabawi rin yung gutom kahapon. Paano tong papaya? Hilaw pa, tanong ni Andy dun sa naglulutong si Mitch. Ilang hakbang lang yung layo mula sa amin. We should tear aside to find ways as early as possible, bigla ang wika ni Renz na nakatingin lamang sa inayos na dahon ng saging. Asus mismo lang jowa mo no? Pabirong sagot ni Warren. Mukhang delikado pa yata, baka maligaw ulit tayo, lumingon ako sa naging sagot ni Drake. Tama siya, posibleng maligaw na naman kami sa gubat pag gustuhin naming bumalik doon. Posible ring nag-aabang na ang mga iyon sa San Lorenzo, siguro naman wala nang rebelde for sure na balita na ang nangyari kahapon,
patuloy lang sa pag-uusap ang tatlong lalaki ng ilang sandali pa ay pansin namin ang pagmamadali ni Tim. Yung isang babae, wala itong kahit isang sinabi basta diretso lang itong dinala ang mga gamit. Tim, wag kang padalos-dalos, rinig naming habol ng kaibigan nito. Sandali nga, napaatras pa ako nung dumaan si Drake at balak sundan ang bagong mga kasama. Na paano yun? Nagkibit balikat kami nung lumapit si Allen, dala-dala ang niluto ni na Mitch. Sinundan namin ito ng tingin papasok ng gubat habang inayos na ang mga pagkain sa harap. Nakapwesto na kamit lahat, hindi pa rin bumabalik yung tatlo. Na paano na kaya ang mga yun, nag-alalang tanong ni Warren habang pasimpleng kumuha ng saging. Nag-alala ba to o ano? Hoy! Mamaya na kasi, chill ka lang, kipaalala ni Andy. What's with the two girls isa the way? Hep-hep, sandali, paghinto ni Warren sa kinakain. From now on, masanay ka ng magtagalog, okay? Bawal English dito. Maliwanag. Natawa kami sa hitsura nito na busy pa rin kakanguya ng saging. Ilang sandali pa'y pansin na namin ang paparating pero nadismaya sa nakitang dalawa na lang ang mga to, isan si Tim. Anong nangyari? Hala, bakit? Kayo lang dalawa? Hinintay naming makalapit ang mga ito sa amin. Gusto na daw niyang umuwi, hindi daw siya makontento hanggat di niya nakita anak niya, malungkot na wika ng babae. Ano nga bang name nito? Oh, she's a mother already, napalingon kami sa nag-English nung tiningnan ito ni Warren ng masama. Kinain na lang ni Renz ang saging na nakita sa harap ng mapansing maling lengguwahe ang nagamit nito. Ilang gabi ang lumipas nang masanayan na namin ang pasikot-sikot dito. Maagang gumising at maghanap ng makakain. Pangbuong araw na ang pagkain na makukuha, kung suswertehin ay pangdalawahang araw naman. Kath, ang baho-baho na natin, naiinis na sumbong ni Andy habang kasama namin sina Jessie at Mitch na naglalaba ng ilang damit. Kami rin naman, nakuokang lang yan, wika ni Jessie na busy kakakusot ng damit nito, kahit wala rin namang gamit pang sabon. Mas nag-aalala ako kung patuloy tayong magtagal dito, anong petsa na ba? Sayang naman may graduation pa. Dahil sa narinig mula kay Mitch ay nanumbalik ang sitwasyon na meron ako sa bahay. Tila wala na akong takot kung makakauwi kami o hindi. Naisip ko pa lang na kahit babalik ako dun, hindi pa rin ako yung maging dahilan para bumalik kami sa dati. Girls! May labahan pa ako rito, baka naman, sigaw ni Warren sa di kalayuan. Tinawanan lang ito ng mga kasama. Mukha mo! Maglaba ka! Sagot ni Andy dito na kahit kami ay natawa rin. Sige na Andy, dalawa lang naman pagpupumilit nito. Ayoko nga, ano kasi nuswerte. Dahil sa pag-ayaw ng babae ay napilitan na lang itong sumama sa amin. Sos, pero kung yung si Renz mag-utos, papayag ka no? Liningon ko ang naiwang kasamahan. 4 na araw na yata kami rito, siguro pwede nang makauwi. Dahil sa naisip agad akong lumapit sa gawin nito. Hoy, saan ka pupunta? Habol na tawag ni Warren. Maglaba ka, sagot ko sa kanya at patuloy na naglakad. Malayuan pa lang ay pansin kong ako ang pinag-uusapan ni na Allen, Drake at Renz. Ang kapal ko na naman. Oh, ba't ka umalis doon? Bungad ni Allen pero di ko siya sinagot at mas piniling tumabi rito. Hey! What's going on? I mean what, bakit ka nandito? Nahihirapang tanong ni Renz, natawa na lang din kami, ang cute lang. May space pa naman dito rin, aya ni Drake, pero di ko na lang ito pinansin at tiningnan lang yung nag-aasarang Andy at Warren habang tawa-tawa naman yung dalawang babae. Ilang araw na tayo dito, baka may paraan para pwede nang umuwi. Biglaan kong sabi. That's what I've been thinking too these past days. I mean, if di tayo hahanap ng ways, di tayo makakalabas. Pero may risk rin kasi pagpadalos-dalos tayo. If hinanap na nila tayo, for sure, unang araw pa lang may nakadaan na dito kahit isa man lang. Pero kung tayo lang din ang hinintay na makalabas, mukhang tama ang simulan na natin bumalik. Liningon ko ang gawin ni Drake na katabi lang nitong si Allen. Nagulat pa ako nang mapansing kanina pa ito nakatingin kaya iniba ko ang atensyon sa mga naglalaba. Nag-alala na nga ako, sayang naman if di tayo aabot ng graduation. Ilang taon nating pinaghirapan tapos di pala tayo matungtong ng stage. Wika ng katabi, kaya di ko maiwasang mapasandal sa balikat nito. Makakaabot din tayo, may ilang araw pa naman, binilang ko sa isip kung anong araw na ba kami. Friday nung naligaw, then 4 days na kaming nandito. Tuesday na.
25 nung Friday so 29 kami ngayon. April 5 na ang graduation, next Wednesday. Matapos maglaba ay napaaga kaming kumain ng pananghalian kahit puro prutas lang ang pagsasaluhan. Ilang araw ay naka-adjust na rin ang mga sikmura namin, magmula rin na magkasama kaming 8 ay tila nakilala ko na ang isa't isa. Maliban nga dun sa isang kasamahan namin na matapos ang isang gabi ay di na kinayang mamalagi. Siyempre si Andy ang mas lubos kong kilala rito, walang ibang babaeng puro bulong at siko ang binibigay sa akin. Si Renz, di ko maramdaman na isa siyang guro maliban na lamang kung magsasalita ito ng Ingles. Well, di maiiwasan na lumabas ang pagka-inosente ng lalaking to, mas nagtatagal mas naging cute ang dating niya sa akin. Pero joke lang yon. Yes, said kung meron mang kakompetensya si Andy siguro si Warren na yon. Puro kagaguhan ang alam, di ka mabuburyo pagkadaldalan mo tong lalaking to, di rin mahirap pakisamahan. Isunod na lang din natin si Drake ang kaibigan ni Warren. Di rin siya mahirap pakisamahan, bukod sa madiskarte, makikita mo rito na marunong mag-isip at may pangarap. Ewan, ang hilig rin kasing magkwento kaya ganun. Huli sa 4 na lalaki ay si Allen, sila ni Mitch yung una naming sinusundan ni Andy. Akala ko masungit pero mabait rin pala, kailangan mo lang kilalanin. Medyo madrama rin kaya palaging ginagabayan. Si Mitch, siya yung naging leader namin nung panahong naliligaw pa kami. Akala rin namin masungit dahil mata lang yung minsang ginagamit hanggang tingin lang. Maaasahan din at madiskarte, siguro sa 4 na babae na nandito siya yung makitaan mo ng tapang at lakas ng loob. Panghuli ay si Jessie, nung una mahirap siyang kausapin pero nagtagal mabait din naman sadyang tahimik lang. Sa katunayan may pagkakapareho kami, di magkukwento kung di mo tatanungin. Si Andy yung palaging nanggugulo nung una kaya medyo nasanay na rin ito sa amin. 2:00 na yata ng hapon ang pansin kong natutulog ang mga kasamang babae pati si Warren. Napagod yata kakalaba, naglaba rin naman ako kanina pero parang di yata ako tinabla ng pagod. Nakasandal sa malaking bato na ginawang silungan namin dahil sa nakatakip na dahon ng niyog. When you want to go home, bigla ang sulpot ni Renz mula sa gilid kaya nagulat ako. Tanaw ko lang din sa di kalayuan sina Allen at Drake na may sariling mundo. Ba't di na lang nila sinama tong si Renz? Ha? Kung kailan niyo gusto syempre. Ikaw ba? Tanong ko rito at saka dumistansya nang mapansin kong may balak itong tumabi sa akin. Sa ilang araw namin dito, di pa naman kami nakapag-usap ng ganto ka-close no. Saka palaging may kasama pag nag-uusap. We need to go home as early as possible, liningon ko ito at may namumuong ideya sa isip. Ba't kaya siya nagmamadali? Siguro miss niya na yung family niya. O baka jowa? Pwede ring asawa o kaya anak. Mukhang bata pa naman si Sir, paniguradong nag-alala na yung pamilya niya. LVR, Lee staring Erin, nagulat pa ako ng matauhan sa nangyari. Natatawa pa rin ang lalaking nagtatanong. Ha? Buti po kinayan yung di makita yung asawa't anak niyo. Di gaya nung isang kasama natin dito. Mag-iisang linggo na rin, miss niyo na sila? Hinihintay ko siyang sumagot ng ilang sandali pa'y agad itong humagalpak ng tawa. Anak ng... Mukha ba kong nag-joke?